Siguro ay picky eater ang inyong alaga. Kaya nandito kayo sa aking video ngayon. Meron talagang mga panahon o may mga times talaga na yung ating mga aso ay nawawala ng ganang kumain or nagiging picky eater. So, gumagawa ako ng alternatibong pagkain ng aking mga aso para hindi sila magsawa sa dog food araw-araw. Kasi talagang minsan, nagsasawa yung ating mga aso sa dog food. Kapag iyon ang pagkain araw-araw, hindi natin lalagyan ng alternatibong pagkain yung ating mga aso. Talagang nagsasawa. Kaya gumagawa talaga ako ng pagkain para sa aking mga aso para hindi sila maging pihikan kasi talagang minsan talaga tinatamad silang kumain. Siguro nagsasawa nga talaga doon sa dog food araw-araw kung yun ba naman ang ibibigay natin araw-araw. So panoorin niyo na lang yung video at sana ay magkaroon kayo ng idea kung paano ako nagbibigay sa kanila ng pagkain or kung paano ko ginagawa yung pagkain nila araw-araw para at sana may makuha kayong ideya doon sa aking mga ginawa. Kasi minsan talaga mayroong mga aso na pihikan. Kung ang aso nyo ay matakaw kumain, ay di swerte nyo kasi hindi na kayo mahihirapan kung paano pakainin yung inyong mga aso. Panoorin nyo na lang yung aking ginawa at sana may makuha kayong idea. Ayan, at para sa araw na ito, ang gagawin ko ay maglalaga ako ng hiniwang kalabasa. Sasamahan ko ng pitso ng manok. At naghiwa na rin ako ng repolyo. Isasama ko sa paglalaga ng kalabasa at manok. Hindi ko nga pala yan nilalagyan ng panimpla katulad ng asin kasi yung dog food ay may alat na yon. Ihahalo ko pa rin naman yan sa dog food kaya hindi ko nilalagyan ng panimplang asin pag naglalaga ako ng ipapakain ko sa kanila na gulay. Inilagay ko na itong hiniwa kong kalabasa, manipis lang ang aking pagkakagayat para madaling lumambot. Bali, 6 na aso pala ang papakainin ko nito, 4 na Shih Tzu, isang Husky at isang Aspin. Pero ito hinahaluan ko pa naman ng kanin at dog food. Ayan, at inilagay ko na ang manok at ang aking hiniwang repolyo. At dahil manipis nga ang pagkakagayat ko sa kalabasa, ay madali lang yan maluluto. Kaya isinabay ko na yung ginayat kong repolyo. Dapat natuturuan din natin ang ating mga fur babies na kumain ng mga masusustansyang gulay. Ayan, at akin nang pakukuluin itong aking mga hiniwang gulay na kalabasa at repolyo na nilahukan ko ng manok. At habang nagluluto ako ay naghihintay ng aking mga alagang aso. Ito nga pala si Molly. Ito naman yung aking husky na si Tokyo. 3 years old siya dito sa amin at nakapanganak na rin siya ng 1 beses. At ito naman yung anak ni Molly, si Anshi. Siya ay 3 years old na rin. So halos magkakaedad sila ni Tokyo, yung aking husky. At nagluluto din pala ako ng kanin para sa kanila. Bukod sa dog food, bumibili talaga ako ng bigas para sa kanila. At isinasaing ko ng bukod yun para sa aking mga alaga. Para hindi tira-tira ang aking ipapakain sa kanila. Ayan, at naluto na ang kanin ng aking mga doggy. Nilagyan ko nga pala ito ng kaunting sabaw ng adobo. Kaya medyo ma-brown-brown ang luto noong kanin. Ayan, at itong aking hinimay na manok. Ayan, pati yung sabaw ng pinaglagaan ko ng manok. Ayan, hinimay ko na. At yung iba ay naandon sa niluto kong gulay. Yun nga palang dog food ay inilagay ko na doon sa mainit na sabaw na pinaglagaan ko ng gulay para mas madaling lumambot. Ayan, at ihahaluin ko na yung aking nilutong gulay kasama nung dog food. Ilagay ko na yung dog food doon sa mainit na sabaw para yan. Hindi na ako mahirapan magpalambot. Kapag nga pala ako'y naghahalo ng pagkain ng aking mga aso, kamay ko talaga ang ginagamit ko, hindi ako gumagamit ng sandok o kung ano pa man na panalok kasi gusto ko na amoy nila yung aking
kamay, naamoy nila yung aking pawis. Pag kamay ko ang aking ginagamit. Ayan, at may sabaw pa ng adobo, ihahalo ko na rin siya para magkaroon naman ng lasa. Pero hindi ko nilagyan ng pampalasa yung niluto kong gulay. Kasi para hindi nasasana yung ating mga aso na nilalagyan ng pampalasa. Yun namang dog food ay meron na yung sariling timpla. Kayo, ganito rin ba kayo mag-prepare ng pagkain ng inyong mga aso? Gamit din ang inyong kamay at hindi na kayo gumagamit ng sandok? Ako kasi ganito ako mag-prepare ng pagkain ng aking mga aso. Para naaamoy nila ako doon sa kanilang kinakain. Ayan, at malinis naman po ang aking kamay, syempre. Araw-araw iba-iba ang aking niluluto para sa aking mga aso para hindi sila nagsasawa. Siyempre, dapat meron tayong twist para yung mga aso natin ay hindi nagsasawa doon sa ibinibigay nating pagkain sa kanila. Kasi kung araw-araw yun at yun din ang ibibigay mo, talagang magsasawa yan. Para din tayong mga tao, ganun din, 'di ba? Pag yun at yun ang ating uulamin araw-araw, ay nakakasawa. Kaya ako sa pagpiprepare ng pagkain ng aking mga aso, iba-iba ang ginagawa ko araw-araw. Basta palagi ko lang hinahaluan ng kanin at dog food yung aking ginagawang mga gulay. At magbibigay na ako ng pagkain ng aking mga alaga. Siyempre, kailangan dapat nakahanda na yung kanilang mga kainan para kapag nagpiprepare tayo ng pagkain ay nakaredy na yung ating paglalagyan. Kasi pag once na naamoy ng aking mga aso yan, excited na sila lagi kumain. So, kailangan nakahanda na yung kanilang mga kainan kapag ako ay nag-prepare ng kanilang pagkain para hindi ako natataranta sa pagbibigay ng kanilang pagkain. Diyan. Oli dito. Ano siya? Ayan, at gustong-gusto talaga ng aking mga aso ang aking nilulutong gulay araw-araw. Nakikita nyo naman, ganadong-ganadong kumain itong aking si Bukjo. Ito nga pala yung pinakamatanda kong aso. Siya ay magte 10 years old na. Ito naman yung kanyang anak, si Molly. At yung isa naman ay si Anshi, anak ni Molly. Yun lang po mga kaparparent. Bukas, ibang lutuin na naman ang aking gagawin para sa aking mga alagang aso para hindi sila magsasawa sa kanilang mga kinakain. Kasi minsan talaga ay ganon ang ating mga aso. Yan, at sana ay may nakuha kayong tips or idea kung paano kayo magbibigay ng ipapakain sa inyong mga aso kapag ang inyong aso ay nagiging pihikan. Lutuan nyo lang ng gulay, masusustansyang gulay, at ang ibibigay nyo sa kanila ay yung madaling tunawin para hindi naman mahirapan yung ating mga alaga. Ayan, yung kay Tokyo ay paubos na. Napakatakaw talaga nitong aking alagang ito. Sinanay ko kasi silang kumain ng gulay, kaya naman hindi ako nahihirapan magpakain sa kanila. Ayun lang mga kaparparent. Kung nagustuhan niyo po ang aking video for today, paki-like and share naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay paki-subscribe na rin. At pindutin nyo lang ang bell button para notified kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Thank you for watching!